Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon na itong may-ari daw ng lupa, okay? Sa Porlac, Pampanga ay walang iba kundi si Little Lapid, okay, senador na tila parang kasabwat daw yata. Ganon, ganyan. Okay, ito na mga kaibigan, kasabwat ng mga Chinese. Little Lapid, Porac Mayor, may-ari ng lupa sa Porac, Pogo ay kasabwat. Okay, ito na. Nagigiliwan ng lahat. Manager, ano yung iyong isasiwalat sa publiko? Dito po ang ating pag-usapan ay patungkol sa nagbabaga na patuloy na bumabaga na kwento sa Porac, Pogo, maliban pa sa Bamban. So, ibig sabihin, dako muna tayo sa Porac, Pogo at babalik tayo sa Bamban, Pogo. So, matandaan po natin na nagpalabas po si Ron Kasagi. Hello sir. So natandaan natin na yung official ng PAOK-TF na spokesman na si kaibigan ko ito dito. Best friend mo. Okay. Yung nagsabi na isa sa walat ay malaking tao. Okay, continue. Sir Casio ay nag-anunsyo na magugulat kayo pag ibalita nila kung sino may-ari ng Pogo. Ito. Inunahan ko na, pero hindi ko alam kung tama ako, pero ito sa akin ay kwento ng isang reliable na informante. Kwento ng isang marites. Okay, kwento ng iyong best friend. Okay, continue. Na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Kanon? Pwede nga. Totoo ba yan? Kasi nga, malaking tao yan. Ha? Lito Lapid, Senador Lito Lapid, binoto ng tao. Laging panalo. Totoo ba ito? Ulitin nga natin. Take 2. Na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Nako, talagang Senador Lito Lapid talaga. Wala nang iba. Ang mayor ng Porac, Pampanga na si Jing Kapil. Jing Kapal. Ay nako. So ngayon, dito natin matagpuan na yung mga opisyal ng ating bayan ay walang tinatawag na delikadesa. Nako, ay senador. Bakit ganon? Bakit pinayagan mo ang mga pugo-pugo sa inyong lugar? Alam naman natin na illegal ang mga yan. Nako, Diyos mio Marimar. Continue lang. Itago man lamang nila yung kanilang pangalan kasi nakakahiya. Kung hindi sila nahihihiya sa pangalan nila na may sangkot o may dikit man lamang kahit hindi totoo sa mga kagawaing mga illegal, immoral at mga korupsyon o pag-abuso ay dapat sana hindi na nila nilagay yan kasi at least kung kumipita sila huwag lamang nila idalhin sa malalang mukha ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Damay talaga si Lito Lapid mga kaibigan ha. Yung artista na sa Batang Quiapo. Yari ka kay Tanggol. Ha? Yung katropa ni Tanggol sa Batang Quiapo. Grabe ito, grabe. Sobrang grabe. At sa isang topic, hiwalay na topic, isisiwalat ko kung paano nabuo ang lupa na yan. Paano? Ha? Ang lupa na yan ay binuo, ang ibibigay ko lang muna sa iyo ngayon ay ang nagbubuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Mayor Jing Kapil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Okay? So siguro mga taga Pampanga, mga Kapampangan, kilala ito kung sino ang may-ari ng Grand Palace Palazzo. Royal Grand Palazzo Hotel. Matindi itong pasabog ngayon. Lito Lapid. Galaw-galaw. Sabi ni Siro Kansaki. Sa Senado, hindi ko na, sa mga hearing, hindi ko naririnig si Senador Lito Lapid. Parang tahimik. Tahimik nga. Ay, Diyos mio, Marimar. Yung pala naman ay
kasabwat ng mga Chinese, ganon. Pugo. Oh my God. Oh my gulay. Senador, bakit ganon? Ha? Hindi talaga si Leon Guerrero. Nahulog na sa kabayo. Nahulog. So, Ringo Nada, Mix TV, alaikum assalam. So, Ronnie Ramos, bakit nga ang Pinoy binubuto pa yung si Lapid? Marisa Garcia, oh my God, dapat mga Pinoy binubuto. Sabi ni Marisa. Bakit binubuto pa si Senador Lapid? Okay, ganon. Okay. Si Ruben Padilla, panalo, number 1. Wala tayong magagawa dahil yan ang gusto ng tao. Okay, continue lang. Si Garcia, oh my God, dapat huwag na ibuto sa halip na yan. So, grabe talaga. Ito, depende naman na nagtataka naman ako sa buong Pilipino. Paulit-ulit na binubuto. Ang daming mga anomalya kinasasangkutan ni Sulit Tulapid. Pagdating sa Senado, wala namang ginagawa. Chairman lamang siya ng Committee de Silencio. Ganon, ibig sabihin si Senador Lapid wala talagang ginagawa sa Senado. Ay baka naman meron. Na secret lang. Okay, continue lang. Ito mga kaibigan ay per use lang tayo, ha? Per use, per review, per reaction. Reaction video lang tayo. Continue lang. Bahala na sila. Ay naku. Si Jerica Lonstek, good morning, Doc Posing. Ganda ng mga balita mo, fresh na fresh. Tuloy-tuloy lang kasi para matapos. Thank you po, Ma'am Jerica. Nako, ay komersyal din naman ay. Hey, I'm really complaining. Nako. And I'm Savannah Headshot. Okay. Ricky Mantile, pugo din sa Bulacan. Attorney, tago na nila ng pugo, maluwag sa Bulacan. Pupuntahan natin yan. Ayan, sa Bulacan. Isa pa rin yun, Pugo. Sino naman kayo may, si ano yun? Si, yung may-ari ng lupa, bininta na niya, Remulla. Okay? Kailan bininta na niya? Lusot din, mga kaibigan, ha? Pero dito lang tayo sa Porac, Pampanga, na talaga namang si Lito Lapid daw. Yun na, narinig natin, ha? Ang may-ari ng lupa. Sigurado ako, andyan ang kamay. Makikita ang kamay ng isang tinatawag na malibog. Alam niyo kung sino malibog dyan? Sino? Sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. So, ano masasabi mo, Mr. Orlan Mauricio? Mr. Orlan Mauricio na the Great Orlan, anak ni Orville Mauricio, na may-ari ng Bulacan News. Pero sir, gusto ko sanang itanong, bakit dumami ang Chinese sa Pilipinas? Kahit wala namang passport, bakit ganon? Saan dumadaan yung mga yan? Naglalangoy ba yan? Galing China, papuntang dagat, papuntang Pilipinas? Alam ko, taga Ramos Tarlac ka, pero diyan ka lumaki at doon ka isinilang sa Bulacan, Malolos. Pero anyway, what is important is we are all fighting for free and truthful Philippines. Okay. Yan ang ating personality dyan. Live kasi so, Ronnie Ramos, sino pa yun sa Bulacan? Malalaman natin yan. Si Faye Perla, sila po, katoto, may future senator, una naisip ko daga si Lapid sa kontrobersya na yan. Sabi niya, wow, Kotaro TV, kailangan na... wow, Lito Lapid. Huli ka ngayon. Kailangan huwag paliwanag. Dahil sigurado ito, damay ka. Nagtitrending na ito ngayon. Dito sa social media. Diretso na ito sa Inidoro. Yan nga, no? Ayxolin, magandang hapon. Aris Macabulos, Maya Pagat Panapon, mga share manager, tama na yung shout out sa shout. Ituloy mo na yung ano. Mga kabalin ko, magbantay-bantay kayo sa boto nyo sa 2025. Sarap din yan, Attorney Engineer Kit Panangulo. So, Ronnie Ramos, ano kaya, Marisa Garcia, ano kayang gagawin ni Ricky Mantil ng Committee de Silencio? Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pugo ay pag-arian sa pamalan sa papel ng Victoria Tourism. Ganon. Okay. Na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-arian ay pinamumunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin sa sunod ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Capil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwala to later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Ganon. Ibig sabihin yung lupa na tinatayo ng Pugo ay inagaw. Inagaw sa mga magsasaka ni Lito Lapid, ganon ba?
Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung Ano mo paano binigay? nakipagkutsaba yung Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. Ako ay marami pangalan. Yan, makikita mga niyo kaibigan, kung hindi paano natin yan. kilala. At Okay. yan isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Ay, ganon. Sa loob ng Pogo Hub na yan na Mm. mayroong tinatawag na Park Hotel. Oh. Sa Park Hotel, labas-masok yan si Lito Lapid. Ay, ganon. Ganon. Continue lang. Labas-masok din dyan yung mayor ng Pura na si Jing Capit. Nako, ay dalawa mayor at senador. Labas-pasok daw sa Pogo habang nag-ooperate ang Pogo ng mga Chinese. Oh. Nako. Labas-masok din dyan ang Nako. ibang opisyal ng sino? Pampanga. Nako. Kaya, sa totoo lang, Mm. ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay sa patuloy na umaabuso at walang kimi, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita sapagkat ang mga pulis na nagpwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga Nako, pati polis may tinatanggap din. Grabe. Ibang klase ito. Ibig sabihin sa Pampanga, yung mga polis, mga damay din. Ganon. Continue. hatag ng pugo. Kasama na dyan si Central Luzon. Kaya pala nung yung ni-raid ang Pugo, natipa na agad. Nagtakbuhan na yung mga Chinese. Nako, kaunti na lang nahuli. Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon na Ganon. PNP. Kasama din dyan Ano, sino yun? ang hatag ng pugo. Nako, ay damay talaga ang direktor ng mga Pampanga. Mga kaibigan, ha? Matindi ito. Okay, continue lang. Kasama na dyan si Central Luzon. Central Luzon. Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon Nako, na ganon. PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director Provincial ng Director. Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din yan ang Provincial Director ng Tarlac. Nako, ay mga pulis na. Ay, Diyos mo yung marimar. Nako, mga Chinese. Dumami na, dumami. Damay-damay na. Okay, continue lang. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko, pati si Gobernadora ng Nako. Tarlac, sasabihin ko, Si Yapio na. Si Gobernador, damay din ng Tarlac. Protector din yun ng Pugo ng mga Chinese. Ay, Diyos mo yung marimar. Ay, paano na ang mangyayari sa ating bayan ito? Pag ganito, damay-damay na. Senador, Lito Lapid, Mayor, at mga pulis. Director, kasama na rin daw. Si Gobernador. Ay. Okay, continue lang. sisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alice Go. Sabi hindi kilala nung interview. Nung interview yung gobernador ng Sioy, Chinese din daw yun eh. Yung in-interview yung gobernador ng Bamban Tarlac, sinabi niya na hindi niya kilala daw etong si Mayor Alice Go. Okay? Yung pala naman ay katropa, ganun, tunay ba yan? Manager? Kasi nga, malalaking tao yung binabanggit mo na yan. Okay, dahil sa sinabi mo yan, bahala ka. Okay, ano masasabi niyo mga kaibigan? Dito sa sinasabi ni, ano ba itong pangalan nito? Hindi ko kilala. Okay, continue lang. Itong usapin ng Pugo, sobrang ano na ito, sobrang balahura na ito. Sobrang balahura. Okay, Ang okay. bayan nating Pilipinas ay hindi ito makausad-usad. Marami na pong namatay sa Pugo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito po na importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pugo Hub, 10 hektarya, ay Pag-aari. tinagaw yan. Nagaw? Tinagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw ng Grand na may-ari ng Grand Royal Palace, Palazzo, Commercial naman. Pasakam naman guys kung bago commercial pa. Yang walk, you walk. Okay, continue. nasa Angeles City ay
kailangan niya ng proteksyon, kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid. Ay, ganun. Binigyan ng lupa si Jing. Ibig sabihin, chinap-chap. Okay, para may proteksyon. Okay, continue. Kaya yan po ang sitwasyon dyan. Nak- So ngayon, happy naman ito, si Lito Lapid. Kasi meron siya nagtatanggap. Happy din naman si Mayor. Happy din naman ang lahat ng pulis dyan. Lalo na yung mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban. Third class municipality. Ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usig ng pamahalaan. Talaga naman mga kaibigan, ha? Ito ay sinusuwalat ni Mr. Hansam. Hindi ko na sasabihin ng pangalan kasi alamin nyo na lang kung sino siya. Okay? Okay. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usig, kagad-agad madidiscover sila. Ang sa Bamban na pugo na establishan na natin na may tunnel sa ilalim. Kaya kasing lalim ng tunnel ang Sir, paano mo nalaman may tunnel sa ilalim yung pugo? Nagpunta ka ba doon? totoong kwento diyan sa Bamban pugo. Kwento At lang. ganun din ang kwento diyan sa Lucky South 99. Ay, ganon. Ibig sabihin sa Lucky South 99 may tunnel din. Paano nyo nalaman? Ang kwento rin. Okay. Nagpapatakbo ng pugo diyan sa Purak, Pampanga. Kaya bayan ko, mag-isip-isip na kayo. Umaapila ko sa mga kabalin ko. Kayo ang pwede magbago ng mukha ng bayan ng Pilipinas. Kasi, bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark, Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Marami pang iba. Mababago ang mukha ng pugo, maapektahan ang buong Pilipinas. Biro mo yung senador ninyo na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalin, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli kasi pinuno ko, no? Pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ayan na nga, malaking problema. Okay. Ito mga kaibigan, ay bahala na kayo kung maniniwala kayo dito kay ano ba ito? Okay. Isiniwalat niya ni Toto Toto lang pangalan. Okay, for senador. Gusto mo maging senador, oh. Toto for senador. Okay. Yun na nga ang lihim daw ng mga Chinese pogo sa Tarlac, ang may-ari ay si Lito Lapid. Okay? Bahala na kayo mga kaibigan, ha? Ano masasabi nyo? At hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.